Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan ang bawat puso ay may tinig at ang bawat kwento ay may buhay. Sabi nila, ang pinakamalaking anino ay nabubuo mula sa pinakamatayog na gusali at ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa paglimot sa kung sino ang nagtayo ng pundasyon nito. Paano kung ang tagumpay na iyong inabot ay siya ring magiging dahilan ng iyong pinakamalaking kahihiyan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lacan. Ang hangin sa loob ng penthouse boardroom ng Ang Tuktok Tower ay manipis at malamig, tulad ng perang dumadaloy sa bawat sulok ng gusaling iyon. Mula sa salaming pader, tanaw ni Lacan Marahuyo ang buong Makati, isang kaharian ng bakal at semento na tila luhod sa kanyang paanan. Sa loob ng silid, ang bawat hininga ay sinusukat, ang bawat salita ay may bigat ng ginto. The trajectory is clear, sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na sana'y mag-utos. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa presentasyon. We acquired the San Ignacio property by the end of the quarter. No extensions, no excuses. Tumango ang mga miyembro ng board, walang nangahas na sumalungat. Si Lacan Marahuyo, sa edad na 34, ay hindi lamang isang CEO. Isa siyang alamat. Isang puwersang hindi mapipigilan na nagmula sa wala at ngayon ay hari ng lahat. Ang kanyang suot, na three-piece suit, ay tila hinulma sa kanyang katawan, simbolo ng kapangyarihan na pinaghirapan niyang makamit. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahari, isang maliit na panggulo ang sumira sa perpektong sandali. Ang unang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng makintab na lamesa ay hindi niya pinansin. Isang aberya lang. Bzz, bzz, bzz. Ngunit sinundan pa ito ng isa at isa pa. Isang kaskad ng mga notifikasyon na tila maliliit na alon na humahampas sa pader ng kanyang konsentrasyon. Kumunot ang noo niya, bahagyang naasiwa sa pambabastos sa kanyang pagpupulong. As I was saying, pagpapatuloy niya, ngunit ang pag-vibrate ay hindi tumigil. Naging desperado ito, tuloy-tuloy, na tila may emergency. Ang isa sa mga board member, isang matandang lalaki na may apelyidong Velasco, ay umubo ng pilit. Mr. Marahuyo, baka importante yan. Isang tingin lang mula kay Lacan ang nagpatahimik dito. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang atensyon ng lahat ay nasa telepono na ngayon. Sa huli, walang magawang bumuntong hininga si Lacan at kinuha ito. Handa nang patayin kung sino man ang gumagambala sa kanya. Pagbukas niya ng screen, bumaha ang mga mensahe. Mga link mula sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga pinsan, sa kanyang grupo sa negosyo. Lahat sila ay nagpapadala ng iisang bagay, isang link ng video na may isang caption na nakasulat sa malalaking letra. Magay magulang ng bilyonaryong CEO, naglalako ng kakanin sa bangketa. Naramdaman ni Lacan na nanlamig ang kanyang mga kamay. Pinindot niya ang link. Ang video ay magalaw. Kuha mula sa isang cellphone. Ang lokasyon ay pamilyar. Ang entrance ng isang mall na alam niyang madalas puntahan ng mga tao mula sa baryo Dalampasigan. Sa video, may dalawang matanda, isang lalaki at isang babae, nakayuko sa isang maliit na bilao ng mga sapin-sapin at puto. Ang babae ay abala sa pag-aayos ng mga ito, habang ang lalaki ay matamang nagbabantay. Pamilyar ang kanilang mga mukha. Pamilyar ang bawat guhit ng pagod sa kanilang mga noo. Sila ang kanyang ama at ina. Si Kahayo at Nanay Simoy. Biglang pumasok sa eksena ang isang security guard. Matikas sa kanyang uniforme. May sinabi ito na hindi marinig sa video, ngunit ang kanyang mga kamay ay bastos na nagtataboy. Itinuro niya ang bangketa, pagkatapos ay itinuro ang daan palayo. Nakita ni Lacan kung paano tumayo ang kanyang ama. Maliit ito kumpara sa guard, ngunit may dignidad sa kanyang tindig. May sinabi itong pabalik
Ngunit umiling lang ang guard, mas naging agresibo at doon nangyari ang pinakamasakit na bahagi. Sa pagmamadali ng guard na itaboy sila, nasagi nito ang bilao. Gumulong ang mga makukulay na kakanin sa maruming semento ng bangketa. Ang mundo ni Lacan ay biglang bumagal. Ang boses ng mga board member ay naging isang ugong na lamang sa kanyang tainga. Ang nakikita lang niya ay ang eksena sa kanyang screen. Ang kanyang ina, si Nanay Simoy, na mabilis na lumuhod, hindi para magalit, hindi para manumbat, kundi para pulutin ang mga nahulog na kakanin, isa-isa. Ang video ay nag-zoom in sa mukha ng kanyang ama. Walang luha. Tanging galit, kahihiyan, at isang pagpipigil na tila sasabog anumang oras. Pagkatapos ay bumalik ang kamera sa mga kakanin sa sahig. Ang video ay natapos. "Lacan, ayos ka lang ba?" Tanong ng isang boses. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang malamig na hangin ng silid ay tila biglang naging mainit at nakakasakal. "Meeting is adjourned," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumayo siya ng walang lingon-likod at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan ng isang lamesang puno ng mga naguguluhang milyonaryo. Pagpasok niya sa kanyang pribadong opisina, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya ng mariin, ngunit ang imahe ng mga kakanin na nakakalat sa sahig ay nakatatak na sa kanyang isipan. Maya-maya, may kumatok. Bumukas ang pinto at pumasok si Mariquit Alpas, ang kanyang magandang nobya, ang perpektong partner para sa isang hari. Suot nito ang isang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay balisa. "Lacan, nakita mo na ba?" Tanong niya. Hawak ang kanyang tablet. "It's everywhere. The stocks are starting to dip. Anong gagawin natin?" Hindi siya sumagot. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono at pinanood muli ang video. Sa pagkakataong ito, hindi niya tiningnan ang guard. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Nag-zoom in siya sa isang detalye. Isang maliit na detalye na sumaksak sa kanyang puso na parang punyal. Ang mga kamay ng kanyang ina. Mga kamay na kulubot at magaspang, pinatanda ng maraming taon ng pagmamasa at pagkayod. Ang mga kamay na nagpakain sa kanya, nag-alaga sa kanya noong siya'y mahina. Ang mga kamay na yun ngayon ay abala sa pamumulot ng kanilang kahihiyan mula sa maruming bangketa. Naramdaman ni Lacan na nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin na kanyang nilalanghap ay hindi sapat. Ang kaharian na kanyang itinayo sa loob ng 12 taon ay gumuho sa loob ng 30 segundo. Hindi siya makahinga. Bumagsak ang katahimikan sa opisina ni Lacan. Sa labas ng salaming pader, patuloy ang pag-ikot ng mundo, pero sa loob, tila huminto ang oras. Si Mariquit at ang dalawa pang pinagkakatiwalaang executive mula sa PR team ay nakatayo sa harap niya. Sa malaking screen sa likod nila, isang imahe ang nagsasabi ng lahat. Isang linyang grapiko na kulay pula, bumubulusok pababa, na parang dugong umagos mula sa isang malalim na sugat. Ang COFIO ng Marahuyo Corporation, 5%, sabi ni Matias, ang pinuno ng PR, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "We've lost 5% of our market value in less than an hour, Lacan. The investors are calling. The foreign partners are asking questions." Si Mariquit ang nanatiling pinakakalmado. Lumapit siya sa lamesa, ang kanyang mga kuko na perpektong nalinis ay marahang dumampi sa makintab na kahoy. "This is a PR nightmare, but it's manageable. We need to control the narrative now." Hindi kumikibo si Lacan. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kawalan, sa imahe ng mga kamay ng kanyang ina sa maruming semento. "I've drafted a plan." Pagpapatuloy ni Mariquit, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "We call it Project Pagbabalik Loob. The Prodigal Son Returns. It's a classic."
Ipinakita ni Matias ang isang presentasyon sa screen. May mga larawan doon ng isang malaking mansyon, ng isang masayang pamilya na magkakasama. The story is simple. Paliwanag ni Marikit. You were a dutiful son who had to leave to build a better future for your family. You were so busy conquering the world that you didn't realize they insisted on their simple life. Now, you're bringing them home. The home they deserve, the home you built for them. We'll have photographers, dagdag ni Matias. A controlled interview with a friendly network. We'll show you bringing them to a new, fully furnished mansion in a private village. It's not just a story of forgiveness. It's a story of success. It turns this entire scandal into an inspiration. Isang perpektong plano, isang makinang napag-ikot sa kwento na gagawing bayani ang isang kontrabida. Sa anumang ibang araw, hahangaan ito ni Lacan. Pero hindi ito ibang araw. I set up new, sabi ni Lacan. Ang boses niya ay garalgal at halos walang buhay. Ito ang unang mga salita na binitiwan niya sa loob ng isang oras. Nagkatinginan si Marikit at Matias, tila nabunutan ng tinik. Gawin niyo ang kailangang gawin. Utos ni Lacan, tumatayo. I need to go. Saan ka pupunta? Tanong ni Marikit, may bahid ng pag-aalala. Lacan, we need you here to approve the... Pupuntahan ko sila, putol niya. I need to see them first. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumakad palabas, hindi na lumingon pa. Ang biyahe mula Makati hanggang Nabutas ay parang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Sa Makati, ang kanyang German luxury sedan ay tahimik na dumudula sa malalapad at malilinis na kalsada. Ang mga nagtataasang gusali ay tila mga sundalong nakahilera, nagbibigay pugay sa kanyang pagdaan. Ang hangin sa loob ng kotse ay malamig at may amoy ng mamahaling leather. Ito ang mundo niya. Ang mundong binuo niya mula sa pawis, puyat at maraming sakripisyo. Ngunit habang papalayo siya sa sentro ng kapangyarihan, unti-unting nag-iiba ang lahat. Ang mga kalsada ay kumikitid. Ang mga building ay napapalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at hollow blocks. Ang amoy ng leather ay napalitan ng pamilyar na amoy ng dagat, ng usok, ng buhay na nagsisiksikan. 12 taon. 12 taon niyang sinubukang takasan ng amoy na ito. 12 taon niyang sinubukang burahin sa kanyang alaala ang mga makikitid na eskinita na ito. Ngayon, ang bawat metro na tinatahak ng kanyang sasakyan ay parang isang paghila pabalik sa nakaraan na pilit niyang tinalikuran. Ang kanyang mamahaling kotse ay tila isang alien spaceship sa lugar na ito. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay napapatingin, nagtataka, nagbubulungan. Ipinark niya ang sasakyan 2 kanto, ang layo mula sa kanilang bahay. Hindi niya kayang dalhin ang halimaw na bakal na ito sa mismong tapat ng pinto nila. Masyadong malaki, masyadong banyaga, masyadong isang insulto. Bumaba siya ng kotse. Ang init ng hapon ay biglang yumakap sa kanya. Ang ingay ng mga batang naglalaro, ng mga nagtatawagang magkakapit-bahay, ng mga motorsiklong dumadaan, ay biglang bumalot sa kanyang pandinig. Tumayo siya roon sandali. Isang estranghero na nakasuot ng libu-libong pisong damit sa gitna ng kahirapan na dati kanyang tahanan. Naglakad siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat mukhang nakakasalubong niya ay tila mapanghusga. Kilala pa kaya siya ng mga ito? O isa na lang siyang multo mula sa nakaraan? At sa wakas, nandoon na siya. Nakatayo sa harap ng maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang pintura ay tuklap-tuklap na. Ang bubong ay may mga tagpi at ang maliit na bakod ay kinakalawang. Wala itong pinagbago. Ito ang bahay na kanyang kinamuhian. Ang bahay na sumisimbolo sa lahat ng gusto niyang takasan. Ang bahay na ngayon ay ang tanging lugar
na kailangan niyang puntahan. Narinig niya ang isang pamilyar na ubo mula sa loob. Ang ubo ng kanyang ina. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng martilyo, isang mahinang pukpok sa kahoy. Ang kanyang ama, marahil ay may kinukumpuni na namang sira. Buhay. Nagpapatuloy ang buhay sa loob, na parang hindi siya nawala, na parang hindi gumuho ang mundo sa labas. Itinaas ni Lacan ang kanyang kamay. Ang kamay na pumipirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nanginginig ito habang dahan-dahan niyang inilalapit sa kupas na pinto. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, natigilan siya. Nanigas. Hindi niya magawang kumatok. Humugot ng isang malalim na hininga si Lacan. Isang hiningang tila ninakaw niya mula sa maruming hangin ng baryo dalampasigan. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. 3 beses. Mahina, nag-aalangan, na parang hindi sigurado kung gusto ba talaga niyang may magbukas. Ang pinto ay bumukas ng dahan-dahan, gumawa ng isang pamilyar na langit-ngit. At sa siwang nito, lumitaw ang mukha ng kanyang ina, si Nanay Simoy. Mas matanda, mas maraming guhit sa mukha, ngunit ang mga mata ay pareho pa rin. Malungkot, malalim, at ngayon, puno ng gulat. Ang sandok na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na kalansing sa sementong sahig. Lacan! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na dala ng hangin. Walang-walang ngiti, walang yakap. Tanging isang pananahimik na puno ng 12 taon ng kawalan. Nay, sabi ni Lacan, at naramdaman niya kung gaano kadayuhan ang salitang yon sa sarili niyang dila. Pumasok siya sa loob. Ang bahay ay mas maliit kaysa sa naaalala niya. Amoy mantika, amoy lumang kahoy, amoy ng buhay na simple at pinagtiyatiyagaan. Ang lahat ng gamit ay nasa dati nilang pwesto. Ang maliit na altar, ang kalendaryong may larawan ng huling pangulo, ang mga upuang yari sa yantok. Tila walang nagbago, maliban sa kanya. Mula sa likod bahay, lumabas ang kanyang ama, si Kahayo. Nakakunot ang noo, marahil ay narinig ang kalansing. Pagkakita niya kay Lacan, ang kunot sa kanyang noo ay lalong lumalim. Ang hawak niyang martilyo ay marahan niyang ibinaba sa isang tabi, ngunit ang tigas ng kanyang mga mata ay nanatili. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kahayo. Ang boses niya ay walang init, walang galit, tanging lamig. Isang nakakapasong lamig. Dito na sinimulan ni Lacan ang kanyang rehersadong script. Ang planong perpekto. Tay, Nay, umuwi na po ako, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Nakita ko po ang nangyari. Hindi na po tama ito. Hindi niyo na kailangang maghirap ng ganito. Naglakad siya palapit sa kanila. Si Nanay Simoy ay napaatras, habang si Kahayo ay nanatiling hindi gumagalaw, na parang isang batong hindi matitinag. May inihanda na po akong bahay para sa inyo. Sa isang magandang lugar. Malaki. Komportable. Lahat po ng kailangan ninyo nandoon na. Oras na po para magpahinga kayo. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Kahayo ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang isang dayuhan. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Halika, sabi nito. Sa labas tayo mag-usap. Sumunod si Lacan. Ang puso niya'y kumakabog. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nag-uusyoso na. Ang ilan ay nasa kanilang mga bintana. Ang ilan ay kunwaring nagwawalis sa kanilang bakuran. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, sa kanyang mamahaling damit at sa kanyang ama. Doon, sa harap ng lahat, naramdaman ni Lacan na kailangan na niyang tapusin ang plano. Desperado na siya. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang coat ang isang makapal na sobrang puti, puno ng pera.
Sapat para bumili ng 10 bahay na tulad nito. Tay, sabi niya, iniaabot ang sobre. Ito po, para makapagsimula kayo. Pambili ng gamit, ng damit, kahit ano pong gusto ninyo. Tinitigan ni Kahayo ang sobre. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga mata ng kanyang anak. Dahan-dahan, itinaas ni Kahayo ang kanyang kamay, ngunit hindi para kunin ang pera. Kinuha niya ito at marahang itinulak pabalik sa dibdib ni Lakan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw at sapat na malakas para marinig ng lahat ng nakikinig. Ang pera na to, simula ni Kahayo, mabibili nito ang pinakamalaking bahay sa Forbes Park. Mabibili nito ang pinakamahal na kotse. Mabibili nito ang lahat ng pagkaing gusto mong kainin. Huminga siya ng malalim. Pero ang perang to, hindi nito kayang bilhin pabalik ang 12 taon na nawala ka. Hindi nito kayang bilhin ang mga Pasko na mag-isa kami. Hindi nito kayang bilhin ang mga gabi na iniisip ng nanay mo kung buhay ka pa ba o hindi. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Lakan. Ang dignidad namin, pagpapatuloy ni Kahayo, habang tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, ay hindi nabibili. Itago mo yung pera mo, Lakan. Hindi namin kailangan yan. Tumalikod si Kahayo at pumasok sa loob ng bahay. Isinara ang pinto ng walang ingay. Naiwan si Lakan na nakatayo roon, hawak ang sobre ng pera na parang isang basahang marumi. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay naging parang mga bubuyog sa kanyang tainga. Ang kahihiyan ay isang kumot na bumalot sa kanya, mainit at nakakasakal. Tumingin siya sa bintana, umaasang makita ang kanyang ina. At nandoon nga siya, nakaupo sa isang maliit na bangko, hindi nakatingin sa kanya. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay abala na ulit sa pagbabalot ng mga puto sa dahon ng saging. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, paulit-ulit, na tila doon na lamang niya ibinubuhos ang lahat ng sakit na hindi niya masabi. Naghahanap si Lakan ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Galit, awa, pagmamahal. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang blangkong pader ng kalungkutan, isang pagtanggap sa isang kapalaran na matagal na niyang niyakap. Ang katahimikan ng kanyang ina ay mas masakit pa sa 1,000 salita ng kanyang ama. Tumalikod si Lakan at naglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay mga kutsilyong tumutusok sa kanyang likod. Pagbalik niya sa loob ng kanyang kotse, isinara niya ang pinto at ang buong mundo ay biglang tumahimik. Ang malamig na aircon, ang amoy ng leather, ang karangyaan. Lahat ng ito ay naging isang walang kwentang bagay. Isang kulungan. Hinawakan niya ang manibela. Ang hari ng Makati. Ang taong kayang bilhin ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin, napagtanto niya ang isang katotohanan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya naging ganito kahirap. Ang daan pabalik sa Makati ay isang malabong alaala na lamang para kay Lakan. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na mga salita ng kanyang ama. Ang dignidad namin ay hindi nabibili. Pagdating niya sa kanyang kondominium, naghihintay na sa lobby ang isang kumpol ng mga reporter, mga kamera, mga mikropono na tila mga ahas na handang tumuklaw. Mr. Marahuyo, totoo po ba ang nasa video? Anong masasabi niyo sa pagtatakwil sa inyo ng sarili niyong ama? Hindi siya sumagot. Mabilis siyang itinulak ng kanyang mga security papasok sa elevator. Ngunit kahit sa loob ng bakal na kahon na yon, ramdam niya ang bigat ng kanilang mga mata, ang hapdi ng kanilang mga tanong. Sa kanyang penthouse, ibinato niya ang kanyang sarili sa isang mamahaling sofa, ngunit hindi niya naramdaman ang lambot nito. Pakiramdam niya'y nakaupo siya sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sulok ng kanyang perpektong mundo
ay sumisigaw ng kanyang kabiguan. Hindi niya matagalan. Kailangan niyang umalis. Nagpalit siya ng damit, isang simpleng t-shirt at maong, at bumaba sa service elevator. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay isang blankong papel na sinusulatan ng paulit-ulit na imahe ng kahihiyan. Dinala siya ng kanyang mga gulong pabalik sa mga pamilyar na kalye ng kanyang kabataan, na parang may sariling isip ang sasakyan, hinahanap ang daan pauwi. Ngunit hindi sa bahay nila. Napahinto siya sa tapat ng isang lumang istruktura, ang simbahan ng Baryo Dalampasigan. Ang pintura nito ay kupas na at may mga baging na gumagapang sa mga pader na bato. Ito ang simbahan kung saan siya nagsilbi bilang sakristan nung bata pa siya. Ang lugar kung saan niya unang natutunang mangarap. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa loob. Ang hangin sa loob ay malamig at mabango. Amoy ng kandila at lumang kahoy. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa kanya. Pinapawi ang ingay ng mundo sa labas. Walang tao. Tanging siya at ang mga santo na nakatingin mula sa kanilang mga kinatatayuan. Naglakad siya sa pasilyo at umupo sa isa sa mga lumang bangko sa harap. Ang alikabok ay bahagyang lumipad. Dito, sa harap ng altar, tila bumalik ang lahat. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang payat na batang lalaki, puno ng mga pangarap na mas malaki pa sa maliit nilang baryo. Naalala niya kung paano niya ipinagdasal na sana, balang araw, maiahon niya ang kanyang mga magulang sa hirap. Anong nangyari sa batang yon? Saan siya nagkamali? Naliligaw kayata iho? Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Lakan. Sa gilid, may isang matandang madre na nagwawalis ng mga tuyong dahon na naipasok ng hangin. Nakasuot ito ng simpleng abito. Ang kanyang mukha ay mapayapa at puno ng kabaitan. Si Sor Liwanag, ang madring nagturo sa kanya ng katesismo. Hindi ito gaanong tumanda. Sor Liwanag, bulong ni Lakan. Ngumiti ang madre. Isang nangiting tila nakakaunawa ng lahat ng bagay. Lakan Marahuyo. Ang batang sakristan na laging nagmamadaling umuwi para tulungan ang kanyang nanay sa paggawa ng kakanin. Naaalala pa kita. Ang simpleng pangungusap na yon ay tumama kay Lakan ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Hindi na po ako yon, Sor. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Lumapit si Sor Liwanag at umupo sa tabi niya. Hindi masyadong malapit. Nagbibigay ng espasyo. Alam mo, Lakan, sabi ng madre habang nakatingin sa krus sa altar. May 2 anak na pinagawa ng kanilang ama ng bahay. Ang isa ay nagtayo ng isang palasyo na gawa sa pinakamatibay na bato at ginto. Ipinagmalaki niya ito sa lahat. Ang isa naman ay nagtayo ng isang maliit na kubo. Ngunit ang bawat haligi nito ay puno ng alaala at ang bawat dingding ay puno ng pagmamahal. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Ang palasyo ay nanatiling nakatayo, ngunit sa loob nito, ang may-ari ay mag-isa at giniginaw. Ang kubo ay winasak ng hangin, ngunit ang pamilya sa loob ay magkayakap at pinapainit ang isa't isa. Tumingin si Sor Liwanag sa mga mata ni Lakan. Nagtayo ka ng isang napakagandang palasyo, Lakan. Ipinagmamalaki ka naming lahat, pero baka nakalimutan mo kung para kanino mo talaga ito itinatayo. Hindi nakapagsalita si Lakan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi po nila tinanggap ang tulong ko, sabi niya sa wakas. Ang pera, ang bahay, lahat tinanggihan nila. Marahang tumango ang madre. Dahil hindi material na bagay ang kinuha mo sa kanila, Lakan. Oras ang kinuha mo. Ang mga umaga na sanay kasama kanilang nagkakape. Ang mga hapon na sanay katulong kanilang magbuhat. Ang mga gabi na sanay kayakap nila ang kanilang anak. Tumayo si Sor Liwanag at marahang hinaplos ang balikat ni Lakan. Maitatayo mong muli
ang isang buong syudad, Lakan. Pero hindi mo kayang itayong muli kahit isang umaga lang na pinalampas mo kasama sila. Di umalis ang madre at iniwan si Lakan na mag-isa sa katahimikan, dala ang bigat ng kanyang mga salita. Napayuko si Lakan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagbagsak ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Naiintindihan na niya. Ang kanyang plano ay perpekto, ngunit mali ang pundasyon. Sinubukan niyang ayusin ang isang problema ng puso gamit ang solusyon ng isip. Tumayo siya, hindi na ang aroganteng CEO, kundi isang anak na naliligaw. Lumabas siya ng simbahan. Ang araw sa labas ay pareho pa rin, ngunit para kay Lakan, iba na ang liwanag nito. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi ang PR team niya ang tinawagan. Hindi rin si Marikit. Tinawagan niya ang kanyang personal na assistant. Carla, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at desidido. Sir, nasaan po kayo? Hinahanap po kayo ng lahat. Hindi pinansin ni Lakan ang tanong. Sa halip nagtanong siya ng isang bagay na ikinagulat ng kanyang assistant. Carla, alamin mo para sa akin. Anong oras nagsisimulang gumawa ng kakanin ang mga magulang ko tuwing umaga? 3:00 ng madaling araw. Ang baryo Dalampasigan ay natutulog pa, nababalot sa dilim at katahimikan. Ngunit sa isang maliit na bahay, may ilaw nang nagmumula sa kusina. Isang apoy na sinindihan mula sa kahoy ang nagsisimula ng magbigay liwanag at init. Si Kahayo ang unang bumangon gaya ng dati. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, ngunit tiyak, sanay na sa ritual ng bawat umaga. Habang naghahanda siya ng mga sangkap, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Nanay Simoy. Dala-dala na ang malaking kawa. Ngunit ng umagang iyon, may naiba. May isang anino na nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Isang mataas na anino na hindi gumagalaw. Nang buksan ni Kahayo ang pinto para kumuha ng tubig sa poso, natigilan siya. Nandoon si Lakan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Tanging isang lumang itim na t-shirt at kupas na pantalon. Ang kanyang buhok ay magulo at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang mamahalin niyang kotse ay wala roon. Marahil ay ipinarada niya ulit sa malayo at nilakad ang natitira. Hindi nagsalita si Kahayo. Tinitigan lang niya ang anak. Tutulong po ako, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit desidido. Walang sinabi si Kahayo. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi siya nito tinaboy, hindi rin siya nito tinanggap. Para sa kanya, isa lamang itong hangin. Pumasok si Lakan sa kusina. Nakita siya ni Nanay Simoy. Ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na kalungkutan. Yumuko ito at nagpatuloy sa paghahalo ng galapong. Ang unang oras ay isang nakabibinging katahimikan. Si Lakan ay nakatayo lang sa isang sulok. Hindi alam kung ano ang gagawin. Pinanood niya ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga galaw ay parang isang sayaw na saulado na nila. Ang pagkayod ni Kahayo sa niyog, ang maingat na pagbabalot ni Nanay Simoy sa dahon ng saging. Isang sayaw ng pagtatrabaho na ginagawa na nila sa loob ng maraming taon. Sa wakas, kinuha ni Lakan ang isang maliit na bangko at sinubukang tumulong sa pagkayod. Ngunit ang kanyang mga kamay, na sanay sa keyboard at ballpen ay nanibago. Ang kayod ay dumudulas at ang niyog ay tumatalsik. Lumapit si Kahayo. Kinuha ang kayuran mula sa kanya ng walang salita at ipinakita ang tamang paraan, ang tamang anggulo, ang tamang diin. Pagkatapos ay ibinalik ito kay Lakan at umalis. Iyon ang unang interaksyon nila. Nagsimula ang bagong buhay ni Lakan. Araw-araw, bago pa man tumilaok ang manok, naroon na siya. Nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, nag-iigib ng tubig,
Nagsisibak ng kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nagkasugat at nagkapaltos. Ang kanyang likod ay sumasakit sa pagkakayuko. Ang kanyang katawan, na sanay sa malambot na upuan at aircon, ay sumisigaw sa paninibago. Noong una, pinagtitinginan siya ng mga kapitbahay na parang isang sirko. Pagdating ng umaga, kapag inilalabas na nila ang karito ng kakanin, may mga nagpipigil ng tawa. Ang bilyonaryong CEO, ang hari ng Makati, ngayon ay nagtutulak ng isang kariton na puno ng sapin-sapin. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. May mga taong sadyang dumadayo, hindi para bumili, kundi para kunan siya ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Siya ba yan? Ang payat niya pala. Nagpapapansin lang yan. Drama lang yan para sa media. Uy, CEO ka kanin. Pa-picture naman. Ang mga salita ay tumutusok, ngunit tiniis ni Lakan ang lahat. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nagsuot ng sombrero at face mask, at nagpatuloy sa pagtitinda. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, may isang grupo ng mga kabataan ang lumapit at walang pakundangang tinutukan siya ng kamera. Tumatawa. Live po tayo ngayon kasama si Mr. Lakan Marahuyo. Kamusta po ang pagiging mahirap, sir? Hindi siya kumibo, ngunit bago pa man siya makasagot, isang tinig ang pumagitna. Bilhin niyo na lang kung bibili kayo. Huwag kayong mambastos. Si Kahayo. Nakatayo ito sa tabi ng kariton. Ang mga matay matalim na nakatingin sa mga kabataan. Nagulat ang mga ito at mabilis na umalis. Iyon ang unang beses na ipinagtanggol siya ng kanyang ama. Sa loob ng bahay, nanatiling tahimik si Nanay Simoy. Ngunit napapansin ni Lakan ang mga maliliit na bagay. Isang baso ng malamig na tubig na bigla na lang lilitaw sa tabi niya kapag siya'y pagod na pagod. Isang plato ng kanin na may kasamang pritong isda na nakatakip sa lamesa para sa kanya. Mga kilos na walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Isang gabi, pagod na pagod si Lakan mula sa maghapong pagtatrabaho. Nakaupo siya sa labas ng bahay, minamasahe ang kanyang nananakit na balikat. Lumabas si Nanay Simoy at inilapag ang isang tasa ng mainit na salabat sa tabi niya. "Salamat po, Nay," sabi ni Lakan. Tumangulang ang ina. Akmang aalis na ito nang biglang huminto. "Ang mga paltos mo," sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. "Lagyan mo ng langis ng niyog bago ka matulog." Pagkatapos ay pumasok na ito sa loob. Naiwan si Lakan na nakatingin sa tasa ng salabat. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon na kinausap siya ng kanyang ina tungkol sa isang bagay na hindi tungkol sa pera o kahihiyan. Tungkol ito sa kanya, sa kanyang mga sugat. Ngunit ang munting kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng paninda, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting-puting bestida na tila isang anghel na bumaba sa gitna ng putikan, si Marikit. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta, puno ng pagkadismaya, pag-aalala at galit. "Lakan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ano bang ginagawa mo? Tama na tong kabaliwan na to." Tumingin si Lakan sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang mga magulang na natigilan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may mga kalyo na. "Umuwi ka na, Marikit," sabi niya ng mahinahon. "Ito ang tahanan ko ngayon." "Tahanan?" Tumawa si Marikit ng mapakla. "Lakan, this isn't a home, it's a circus. At ikaw ang payaso. You are destroying everything. Me, the company, our future." Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng desperation. "Tumigil ka na sa paglalaro ng mahirap. Itigil mo na tong kabaliwan na to dahil sinisira mo tayong dalawa."
Ang pagdating ni Marikit ay parang isang kidlat na gumuhit sa maalikabok na kalye ng Baryo Dalampasigan. Ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang makintab na sasakyan, ang kanyang amoy ng pabango, lahat ay sumisigaw ng isang mundong hindi kabilang doon. Ang mga kapitbahay ay muling naglabasan, nanonood ng panibagong yugto ng teleserye sa buhay ni Lakan Marahuyo. Hindi ito laro, Marikit, sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Sila ang mga magulang ko. At tayo? Ano tayo? Ganti ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang kasal natin, Lakan, ang kumpanya, ang lahat ng pinangarap natin. Itatapon mo na lang ba ang lahat ng yon para dito? Ikinumpas niya ang kanyang kamay, isang kilos na puno ng pagkasuklam sa paligid, sa kariton, sa mga kakanin, sa dumi ng kalye. Nasaktan si Lakan sa kanyang mga salita. Ngayon niya lang nakita nang malinaw ang agwat sa pagitan nila. Hindi niya ito maintindihan at marahil hindi niya nagugustuhing maintindihan pa. Kung ang kumpanya lang ang mahalaga sa'yo, sabi ni Lakan, siguro nga, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marikit na parang sampal. Ang kanyang mukha ay natigilan bago napalitan ng isang malamig na determinasyon. You will regret this, Lakan, sabi niya. Ang boses niya ay halos pabulong. Tumalikod siya, pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng alikabok at ng mga pusong basag. Ang insidente ay nag-iwan ng lamat sa katahimikan na unti-unti nang nabubuo sa pagitan ni Lakan at ng kanyang mga magulang. Hindi na muling nabanggit ang pangalan ni Marikit, ngunit ang anino ng kanyang pagbisita ay nanatili. Dahil sa nangyari, isang bagong tanong ang umusbong sa isip ni Lakan. Bakit ngayon lang lumabas ang video? Sino ang may galit sa kanya? Isang kakompetensya sa negosyo? Isang kaaway na gustong pabagsakin ang Marahuyo Corp? Hindi na niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Kailangan niyang malaman. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, ginamit niya ang kanyang lumang laptop. Nakakonekta sa isang mabagal na prepaid wifi. Tinawagan niya ang isang dati niyang empleyado, isang tech genius na may utang na loob sa kanya. Migs, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Lakan. Trace a video for me. I need to know the original uploader. Walang dapat makaalam nito, kahit sino. Kinabukasan, habang nagbubuhatat siya ng isang sakong arena, tumunog ang kanyang telepono. Isang text mula kay Migs. May kasama itong pangalan at isang address. Enzo Madrigal, vlogger, taga-Tondo. Hindi pamilyar ang pangalan. Walang record ng anumang koneksyon sa kanilang mga kakompetensya. Sino siya? Nagpaalam si Lakan sa kanyang mga magulang, sinabing na may importante lang siyang aasikasuhin. Pumunta siya sa isang maliit na coffee shop sa Tondo, ang lugar na sinabi ni Migs. Doon, naghihintay ang isang binatang payat. Marahil ay nasa early 20s, nakasuot ng hoodie at may hawak na cellphone. Ikaw si Enzo? Tanong ni Lakan. Tumango ang binata, hindi natatakot. Tila inaasahan na niya ang pagdating ni Lakan. Bakit? Iyon lang ang tanong ni Lakan. Ngumiti si Enzo ng mapakla. Dahil sa tatay ko, sagot niya. Si Ricardo Madrigal? Baka hindi mo na siya naaalala. Isa lang naman siya sa daan-daang empleyado na tinanggal niyo 5 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Lakan. Naalala niya. Ang San Mateo Textile Factory, isa sa mga unang kumpanyang binili ng Marahuyo Corp. Isinara nila ito, tinanggal ang lahat ng empleyado, at ibinenta ang lupa sa isang developer para sa mas malaking tubo. It was a standard, ruthless business decision. Isang linya lang sa financial report. Foreman ang tatay ko doon. Pagpapatuloy ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal nang kinimkim. 30 taon siyang nagsilbi sa pabrikang yon. Isang araw, dumating kayo.
At binigyan niyo lang sila ng isang sobre at isang thank you. Pagkatapos nun, hindi na siya nakahanap ng matinong trabaho. Na-depress siya, nagkasakit, namatay siyang dala-dala ang kahihiyan na hindi niya na kami kayang buhayin. Bawat salita ni Enzo ay parang isang suntok sa sikmura ni Lakan. Isang araw, nakita ng kaibigan ko ang mga magulang mo na itinataboy ng guard. Kinuwento niya sa akin at doon ko naisip, ito na yon. Ito na ang pagkakataon para ipatikim sa'yo ang kaunting kahihiyan na ipinaranas mo sa tatay ko, sa pamilya ko, sa daan-daang pamilyang winasak mo. Nakatitig lang si Lakan kay Enzo, walang masabi. Ang lahat ng kanyang akala na ito ay gawa ng isang business rival, isang malaking sabatan, ay mali. Ang bangungot na ito ay hindi isang aksidente. Hindi ito gawa ng kanyang mga kaaway sa industriya. Ito ay isang multo. Isang multo mula sa nakaraan na bumalik para singilin siya. Ang pundasyon ng kanyang imperyo ay hindi lang pawis at puyat. Nananayo rin ito sa ibabaw ng mga durog na pangarap ng mga taong katulad ni Ricardo Madrigal, mga taong katulad ng kanyang ama. Wala akong masasabi. Sabi ni Lakan sa wakas, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Patawad. Tumawa si Enzo. Isang tawang walang saya. Huli na ang lahat para dyan. Ang tanong na ngayon, Mr. Marahuyo, ay anong gagawin mo? Ngayong alam mo na ang bawat sahig ng palasyo mo ay may bahid ng luha ng mga ordinaryong tao? Iniwan ni Enzo si Lakan na mag-isa sa coffee shop. Nakaupo, nakatulala, habang ang bigat ng katotohanan ay unti-unting dumadagan sa kanyang mga balikat. Ang pagtatayo niya ng kanyang imperyo ay may kapalit. At ngayon, dumating na ang oras ng paniningil. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang abogado, ang pinuno ng kanyang legal team. Lakan, nasaan ka? Tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May emergency board meeting na ipinatawag. Hindi ka kasama sa imbitasyon. May nag-leak ng mga dokumento. Sinasabi na ikaw ang direktang nag-utos ng pagsasara ng San Mateo. Sinasabi na, they're calling for your removal as CEO. Nanlamig si Lakan. Iisang tao lang ang may access sa mga dokumentong yon. Iisang tao lang ang gagawa nito. Marikit. Hindi umiiyak si Marikit Alpas. Iyon ang unang panuntunan na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Isang taong nagsimula sa wala at nagtayo ng sarili niyang imperyo sa real estate. Ang luha, Marikit, sabi nito sa kanya noon, ay para sa mga taong walang ibang pagpipilian. At si Marikit ay laging may pagpipilian. Nakaupo siya ngayon sa kanyang opisina, isang silid na kasing laki ng buong bahay ni Lakan sa nabutas. Tanaw mula sa kanyang bintana ang gusali ng Marahuyo Corp. Ang kaharian na dapat sana'y pamumunuan nilang dalawa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang bawat porsyento ng alkohol dito ay tila sumusukat sa bawat porsyentong nawawala sa halaga ng kanilang kumpanya. Nang una niyang makita ang video, ang naramdaman niya ay hindi awa, kundi inis. Isang aberya, isang dumi sa isang perpektong obra, ngunit kaya niyang linisin yon. Ang plano niyang pagbabalik loob ay perpekto. Isang stratehiyang magpapabalik sa simpatya ng publiko at magpapataas muli sa kanilang curfew. Pero hindi sumunod si Lakan. Sa halip, pinili nitong maglaro. Naglaro ng mahirap, nagbenta ng kakanin, nagsuot ng basahan, at sa bawat araw na ginawa niya yon, sa bawat litratong lumalabas online ng CEO Kakanin, nararamdaman ni Marikit na unti-unti silang nalulunod. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa legasya. Ang pamilya ni Marikit ay isa sa mga pinakaunang namuhunan kay Lakan. Ipinusta nila ang malaking bahagi ng kanilang yaman sa talino at ambisyon ng binata. Ang pagsasanib nila ni Lakan sa kasal ay hindi lang pagsasanib ng dalawang puso.
kundi pagsasanib ng dalawang dinastiya. At sinisira ni Lacan ang lahat ng yon. He's emotionally compromised, sabi niya sa kanyang ama sa telepono kaninang umaga. Hindi na siya nag-iisip ng tama. He's a liability. Then cut the liability. Simpleng sagot ng kanyang ama. Kaya't iyon ang ginawa niya. Isang linggo siyang palihim na nakipagpulong. Isa-isa niyang kinausap ang mga miyembro ng board, ang mga tiyuhin niya. Ang mga matatandang niya daw na ninenerbyos na sa pagbagsak ng merkado. Sa bawat pagpupulong, ipinakita niya ang mga numero, mga pulang arrow na pababa, mga ulat ng pagbaba ng tiwala ng mga kliyente. Pagkatapos, ilalabas niya ang kanyang alas, isang folder ng mga dokumento, ang San Mateo Textile Factory. This was Lacan's first major acquisition. Paliwanag niya sa malamig at kalkuladong boses. He was ruthless. He shut it down without a second thought, displacing hundreds of workers. Now, the son of one of those workers is the one behind the viral video. Hindi ito nagkataon lang. Ang nakaraan ni Lacan, ang humahabol sa atin. Ang kanyang kawalan ng puso noon ang nagdulot ng problema ngayon. Pagkatapos ay idinagdag niya ang huling patak ng lason. At ngayon, sa gitna ng krisis na siya mismo ang may gawa. Anong ginagawa niya? Nagbebenta ng puto. He has lost his mind. He is putting the entire company, our investments at risk because of his personal drama. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng mga kausap niya. Ang pag-aalala ay naging takot. Ang takot ay naging galit. At ang galit ay nangailangan ng isang taong dapat sisihin. Ngayon, nakaupo siya sa kanyang opisina. Hawak ang isang kopya ng mosyon para tanggalin si Lacan bilang CEO. Nakapirma na ang lahat. Kailangan na lang itong isumite. Tumingin siya sa kanyang telepono. Sa screen, isang larawan nilang dalawa ni Lacan. Kuha iyon sa anibersaryo nila sa isang yate sa gitna ng dagat. Nakangiti sila pareho. Mukhang perpekto, mukhang masaya. Mahal ba niya si Lacan? Oo, mahal niya ang Lacan na nakilala niya. Ang ambisyoso, ang matalino, ang walang takot na lalaking kayang harapin ang buong mundo. Hindi ang lalaking nakita niya sa baryo Dalampasigan na amoy pawis at alikabok, na may mga mata ng isang asong naliligaw. Ang lalaking iyon ay hindi na ang Lacan na kanyang minahal. Iyon ay isang estranghero at hindi niya isasakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa isang estranghero. May pumasok sa kanyang opisina, ang kanyang assistant. Ma'am, handa na po ang lahat. The board is convened online. Hinihintay na lang po nila ang final motion. Huminga ng malalim si Marikit. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa larawan nila ni Lacan. Bago niya ito tuluyang i-delete. Pagkatapos, kinuha niya ang isang pen, isang mamahaling pluma na may nakaukit na pangalan niya. At sa ibabaw ng papel na magtatapos sa karera ng lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay, buong diin niyang inilagda ang kanyang pangalan. Marikit Alpas. Hindi siya umiyak dahil para sa kanya, ito ang tamang pagpipilian. Habang nagaganap ito, sa kabilang dulo ng syudad, si Lacan ay nakatayo sa labas ng isang maliit na coffee shop. Nanginginig niyang ibinaba ang kanyang telepono matapos marinig ang balita mula sa kanyang abogado. Ang tawag ay naputol. Ang koneksyon ay nawala. Ang Tok-Tok Tower, ang kanyang kaharian, ay nagtalaga na ng bagong reyna. At siya, ang dating hari, ay tuluyan ng ipinatapon. Naramdaman niyang gumuho ang sementong kinatatayuan niya. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Wala na. Lahat ay wala na. Hindi alam ni Lacan kung gaano siya katagal na nakasandal sa pader ng coffee shop. Ang mga tao ay dumadaan. Ang mga sasakyan ay nagdudulot ng ingay. Ngunit sa kanyang mundo, ang lahat ay tahimik at nagyelo. Ang kanyang telepono ay patuloy na nag-vibrate sa kanyang bulsa. Mga tawag mula sa kanyang abogado, sa kanyang mga kaalyado sa board,
sa mga reporter na nakaamoy na ng dugo. Hindi niya sinagot ang mga ito. Ano pa ang sasabihin niya? Ang Marahuyo Corporation ay hindi lang isang kumpanya. Iyon ang kanyang buhay. Ang bawat puyat, bawat sakripisyo, bawat relasyong kanyang sinira para lamang itayo ito, lahat ay nawalan ng saysay. Itinayo niya ito para patunayan sa kanyang ama, sa buong mundo, na kaya niyang takasan ang Baryo Dalampasigan. Ngayon, ang imperyong itinayo niya mula sa pagtakwil sa kanyang pinagmulan ay gumuho dahil mismo sa pundasyong yon. Isang mapait na kabalintunaan. Naglakad siya, walang direksyon. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa sakayan ng jeep. Sumakay siya, nakipagsiksikan sa mga ordinaryong tao, mga estudyante, mga trabahador, mga ina na may bitbit na pinamalengke. Napatingin siya sa mga kamay nila, mga kamay na magaspang sa pagtatrabaho. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay na ngayon ay may kalyo na rin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kabilang siya sa kanila. Bumaba siya sa Baryo Dalampasigan. Ang amoy ng dagat at putik ay sumalubong sa kanya, hindi na bilang isang masamang alaala, kundi bilang isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi nagbabago. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nag-aayos ng sirang lambat ang kanyang ama sa labas. Nag-angat ito ng tingin nang makita siya. Walang tanong sa mga mata nito. Tanging isang tahimik na pagmamasid. Pumasok si Lakan sa loob. Si Nanay Simoy ay naghahanda ng hapunan. Amoy ng sinaing at pritong isda. Ang amoy ng tahanan. Walang nagsalita. Umupo si Lakan sa isang sulok, sa parehong bangko, kung saan siya umupo noong unang araw siyang bumalik. Pinanood niya ang kanyang ina. Pinakinggan niya ang ritmikong tunog ng pag-aayos ng lambat ng kanyang ama. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay mapayapa. Kinagabihan, habang kumakain sila, binuksan ng isang kapitbahay ang telebisyon. At doon, sa primetime news, lumabas ang balita. Lakan Marahuyo, sa pilitang tinanggal bilang CEO. Ang mukha ni Lakan ay nasa screen. Kasunod nito, ang mukha ni Marikit, nagsasalita sa isang press conference. With a heavy heart, the board has decided to move in a new direction. Sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. We assure our investors that the company is in stable hands. Pinatay ni Kahayo ang telebisyon. Ang hapunan ay nagpatuloy sa katahimikan. Walang nangahas magtanong. Walang nag-alok ng simpatya. Tila isang ordinaryong gabi lang. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, naramdaman ni Lakan ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagtanggap. Hindi siya hinusgahan. Nandoon lang sila. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Lakan at umupo sa isang bangko sa Dalampasigan. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Dito, sa harap ng dagat na saksi sa kanyang paglaki, ginawa niya ang kanyang huling desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Renato, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit matatag. Lakan, Diyos ko, anong nangyari? We can fight this. May mga paraan para... Wag na, putol ni Lakan. Tapos na. May isa na lang akong ipapagawa sa'yo. Ano yon? I still own about 10% of the company. Minority shares. I want you to sell them all. First thing in the morning. Pero Lakan, protesta ng abogado, that's still worth a fortune. Huwag mong gawin to ng padalos-dalos. Hindi ito padalos-dalos, sabi ni Lakan, habang nakatingin sa mga alon. Ibenta mo lahat at ilipat mo ang lahat ng pera sa isang bagong account na ako lang ang may access. Walang negosasyon. Ibinaba niya ang telepono. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Ang pagsuko. Ito na ang huling pagsuko. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Kahayo,
May daladalang 2 baso ng mainit na kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Umupo sila roon, nang tahimik, magkatabi, umiinom ng kape. Pareho silang nakatingin sa karagatan. Ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito mula noong siya'y isang binatilyo pa lamang. Matagal ang lumipas bago nagsalita si Kahayo. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa malayong abot-tanaw. Ngayon, sabi nito sa mahinang boses, nawala na ang lahat ng yan. Ano na ang balak mong gawin sa buhay mo? Ang tanong ay simple lang. Walang panunumbat, walang panghuhusga. Isang tunay na tanong mula sa isang ama para sa kanyang anak. Tumingin sila sa madilim na tubig. Sa unang pagkakataon, wala siyang malaking plano, wala siyang blueprint, wala siyang target. Ang naroon lang ay isang blankong pahina. At sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang pambihirang kapayapaan. Hindi ko pa po alam, te, sagot niya ng may katapatan. Pero sa unang pagkakataon, sa tingin ko, magsisimula ako sa pagtatayo ng isang bagay na hindi guguho. Makalipas ang 6 na buwan, sa isang malawak na lupain na dati isang abandonadong taniman ng tubo sa labas ng Navotas, isang kakaibang milagro ang unti-unting nabubuo. Dito, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hindi mga dimaki ng gamit ang nangingibabaw, kundi ang lakas ng mga braso at ang tunog ng pagkakaisa. Mga lalaki, babae, pati na ang mga kabataan ay sama-samang nagbubuhat ng hollow blocks, naghahalo ng semento at nagkakabit ng mga yero. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaking mas sunog ang balat kaysa sa iba, mas maraming putik sa pantalon at mas malapad ang nangiti. Si Lakan Marahuyo. Hindi na siya ang hari ng Makati. Ngayon, siya si Kuya Lakan, ang tagapamahala ng proyektong tinawag niyang Pamayan ng Diwa. Matapos niyang ibenta ang lahat ng kanyang natitirang co-fund, ginamit ni Lakan ang pera para bilhin ang lupang ito. Ang konsepto ay simple ngunit radikal. Hindi ito isang charity. Ito ay isang komunidad. Ang bawat pamilyang nagnanais magkaroon ng bahay ay kailangang magbigay ng kanilang sweat equity, ang kanilang sariling pagod at oras sa pagtatayo. Hindi lang ng sarili nilang bahay, kundi pati na rin ang bahay ng kanilang magiging kapitbahay. Ang hulog bayad ay hindi sa pera, kundi sa serbisyo at kasanayan. Ang karpintero ay nagiging guro ng ibang mga ama. Ang mga nanay ay nagluluto para sa buong komunidad. Noong una, marami ang nagduda. Isang grupo ng mga pamilyang pinaalis. Sa kanilang tinitirhan sa Tondo, ang una niyang kinausap. Walang libreng tanghalian, sabi ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tasyo. Ano ang kapalit nito, iho? Ang mga boto namin sa susunod na eleksyon. Ngumiti si Lakan. Hindi po, Sai. Ang kapalit po ay ang pawis ninyo. Ang gusto ko lang ay itayo ninyo ang sarili ninyong tahanan, ang sarili ninyong komunidad ng may dignidad. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ang isa't isa. Kinabukasan, bumalik si Lakan sa lugar, hindi nakadamit pang opisina, kundi nakapang trabaho. Siya mismo ang unang humawak ng pala. Siya ang unang nagbuhat ng sako ng semento. Nakita ng mga tao ang kanyang sinseridad. Isa-isang nagsidatingan ng mga pamilya, dala ang kanilang mga martilyo, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang pagnanais para sa isang bagong simula. Ang proyekto ay naging sentro ng buhay ni Lakan. Dito na siya natutulog, sa isang maliit na barong-barong na itinayo niya kasama ang mga unang residente. Dito siya kumakain, nakikisalo sa kung anong meron ang komunidad. Ang kanyang mga kamay ay lalong kumapalang kalyo. Ang kanyang katawan ay lalong tumibay. Isang hapon, habang nagpapahinga ang lahat, may isang bisitang dumating. Isang pamilyar na madre
na may dalang isang basket ng tinapay. Si Sor Liwanag. Ngumiti ito habang pinagmamasdan ang mga bahay na unti-unti nang nabubuo. Mas maganda pa ito sa lahat ng tore sa Makati. Lakan, sabi niya, dahil ang pundasyon nito ay hindi semento at bakal. Ang pundasyon nito ay bayanihan. Ang pagbisita ni Sor Liwanag ay nagdala ng tulong mula sa simbahan, mga donasyong pagkain, mga volunteer na tumutulong sa pagtuturo sa mga bata. Unti-unti, ang pamayanang Diwa ay hindi na lang isang construction site. Nagiging isa na itong tunay na komunidad. Sa lahat ng ito, ang kanyang mga magulang ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Paminsan-minsan, tuwing linggo, dumadalaw si Nanay Simoy, may dalang isang kaldero ng paboritong pagkain ni Lakan. Hindi ito gaanong nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming matagal nang nawala, pagmamalaki. Si Kahayo ay hindi pa tumutuntong sa lugar, ngunit alam ni Lakan, sa pamamagitan ng mga kwento ng kanyang ina, na palagi itong nagtatanong. Kumusta na ang itinatayo niya? Matibay ba ang mga haligi? Dumating ang araw na natapos ang unang hilera ng mga bahay. Maliliit, simple, ngunit matitibay. Nagpasya ang komunidad na magdaos ng isang maliit na pagdiriwang, isang pasasalamat. Habang papalapit ang araw ng selebrasyon, isang kaba ang nararamdaman ni Lakan. Hindi ito kaba tungkol sa tagumpay ng proyekto. Ito ay isang personal na kaba. Inimbitahan niya ang kanyang ama. Walang kasiguraduhan kung ito ay darating. Sa gabi ng pagdiriwang, ang buong komunidad ay masaya. May kantahan, may sayawan, may isang malaking salo-salo na pinagsama-samahan ng lahat. Si Lakan ay nakatayo sa isang tabi, pinagmamasdan ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Ang mga mukha ng mga bata na tumatakbo sa isang ligtas na lugar. Ang mga ngiti ng mga magulang na sa wakas ay may matatawag ng sarili nilang tahanan. Ito ang yaman. Sa gitna ng kasiyahan, may isang tao siyang hinahanap. Tumingin siya sa daan, umaasa. Ngunit wala. Tila hindi darating ang kanyang ama. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lakan. Marahil, may mga sugat na hindi na talaga kayang gamutin. Nagsimula na ang maliit na programa. Si Mang Tasyo ang nagbigay ng pambungad na mensahe. Gusto naming pasalamatan ang taong nagbigay sa amin ng pagkakataong ito, sabi ni Mang Tasyo. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi niya kami binigyan ng limos. Binigyan niya kami ng pala at martilyo para itayo ang aming dignidad. Kuya Lakan, salamat sa'yo. Nagpalakpakan ng lahat. Tinawag si Lakan sa harap. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang anino ang nahagip ng kanyang mga mata sa gilid ng madla. Nakatayo roon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, ang kanyang ama. Ang oras ay tila huminto para kay Lakan. Ang palakpakan ng mga tao, ang tugtog ng gitara, ang tawanan ng mga bata. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ama, si Kahayo, na nakatayo sa ilalim ng puno, tahimik na nagmamasid. Sa tabi nito ay si Nanay Simoy na may daladalang isang bayong ng paboritong kakanin ni Lakan, handang ipamahagi. Hindi alam ni Lakan kung ano ang sasabihin. Ang dila niya na dati kayang-kayang magpaikot ng mga nhadaw-tu na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay tila na paralisa. Sa halip, isang simpleng ngingiti lang ang naibigay niya sa mga tao at isang tango ng pasasalamat. Ang programa ay nagpatuloy. Ang sentro nito ay isang simpleng seremonya. Ang paglalagay ng huling ladrilyo sa pundasyon ng magiging sentro ng komunidad, isang maliit na kapilya at multi-purpose hall. Ito ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at ng kanilang kinabukasan. Nang dumating ang sandaling iyon, kinuha ni Mang Tasyo ang mikropono. Ang huling ladrilyong ito, sabi niya, ay sumisimbolo sa katatagan ng ating komunidad at nararapat lamang na ang maglagay nito ay ang taong nagturo sa atin kung paano magtayo muli. Tumingin siya kay Lakan, ngunit umiling si Lakan.
May iba siyang naisip. Dahan-dahan siyang bumaba sa maliit na entablado. Naglakad siya, hindi papunta sa pundasyon, kundi papunta sa direksyon ng kanyang ama. Ang lahat ng tao ay natahimik. Sinundan nila ng tingin si Lakan habang tinatawid niya ang espasyo sa pagitan niya at ni Kahayo. Bawat hakbang ay mabigat. Puno ng kahulugan ng 12 taon ng distansya. Huminto si Lakan sa harap ng kanyang ama. Wala silang sinabi sa isa't isa. Tumingin si Lakan sa mga mata ni Kahayo, mga matang pagod, ngunit ngayon ay may bahid ng liwanag. Tay, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay mahina. Sapat lang para marinig nilang dalawa. May kulang pa po sa pundasyon. Kailangan po nito ng isang tunay na pundasyon ng isang ama. Hindi niya hinintay ang sagot. Marahan niyang hinawakan ang braso ng kanyang ama. Ang balat nito ay magaspang at tuyo, ngunit mainit. Iginiya niya ito papunta sa gitna, kung saan naghihintay ang ladrilyo at ang sariwang semento. Nag-aalangan noong una si Kahayo, ngunit hinayaan niya ang kanyang sarili na dalhin ng anak. Nagbigay daan ang mga tao, bumubuo ng isang pasilyo ng respeto. Pagdating nila sa pundasyon, iniabot ni Lakan ang paleta kay Kahayo. Kinuha ito ng matanda. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aayos ng lambat at pagbabalat ng niyog, ay nanginginig ng bahagya. Kumuha siya ng semento at maingat na inilagay ito. Pagkatapos, kinuha niya ang ladrilyo. Bago niya ito ilagay, huminto siya sandali. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga bahay, sa mga masayang mukha ng mga pamilya, at sa wakas, sa kanyang anak. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga mata ni Kahayo, nabasa ni Lakan ang lahat. Ang pagtanggap, ang respeto, at ang isang bagay na pinakahihintay niya sa lahat, ang pagmamalaki. Buong diin ngunit marahan, inilapag ni Kahayo ang ladrilyo sa tamang pwesto. Isang perpektong pagkakalagay. Pinukpok niya ito ng 3 beses gamit ang dulo ng paleta. Tinitiyak na ito'y matatag. Hindi niya niyakap si Lakan. Hindi niya sinabing, pinapatawad na kita. Hindi niya sinabing, mahal kita, anak. Tumayo lang siya ng tuwid, tumingin sa kanyang ginawa, at marahang tumango. Isang tango. Ngunit para kay Lakan, ang isang tango na yon ay mas malakas pa sa lahat ng salita sa mundo. Ito ang pagpapatawad. Ito ang basbas. Ito ang pagsasara ng bilog. Nagpalakpakan ng buong komunidad. Si Lakan ay tumayo sa tabi ng kanyang ama. Nakatingin sa ladrilyong yon. Ang unang ladrilyo ng kanyang bagong buhay. Hindi na siya ang hari ng Makati na nag-iisang nakatayo sa tuktok ng isang toreng salamin. Ngayon, isa siyang anak, nakatayo sa lupa, sa gitna ng isang komunidad na itinayo niya hindi mula sa pera, kundi mula sa puso. Lumapit si Nanay Simoy. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at ng kanyang asawa at pinagsiklop ito. Pagkatapos, isang mamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, mapayapang ngiti. At para kay Lakan, iyon na ang pinakamalaking yaman na kanyang natanggap sa buong buhay niya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lakan Marahuyo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusaling ating naitatayo, kundi sa tibay ng mga tulay na ating itinatayong muli pabalik sa ating pinagmulan. Ang pagpapatawad, kung minsan, ay hindi nangangailangan ng salita. Minsan, ito ay nasa isang tango lang ng pagtanggap. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway may aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito,
Isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Makalipas ang isang taon, ang Pamayanang Diwa ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga bahay. Isa na itong buhay na komunidad. May mga halaman ng gumagapang sa mga bakod, may mga sari-sari store na sa bawat kanto, at isang maliit na basketball court kung saan ang tawanan na ng mga bata ay sumasabay sa paglubog ng araw. Sa gitna ng lahat, naglalakad si Lakan. Ang kanyang balat ay mas maitim na ngayon dahil sa araw, ang kanyang mga braso ay mas matipuno. May dala siyang isang maliit na upuang kahoy na kakukumpuni lang niya para kay Aling Nita, isa sa mga unang residente. "Kuya Lakan, salamat dito," sigaw ng matanda mula sa bintana. "Walang anuman po, Nay," sagot ni Lakan, kasama ng isang pamilyar na ngiti. Hindi na siya si Mr. Marahuyo, ang CEO. Siya si Kuya Lakan, ang tagapayo, ang karpintero, ang kaibigan ng lahat. Sa paglalakad niya pauwi sa kanyang maliit na bahay sa loob mismo ng komunidad, natanaw niya ang isang pamilyar na eksena. Sa lilim ng isang puno, abala ang kanyang ama, si Kahayo, sa pagtuturo sa ilang mga binatilyo kung paano magkumpuni ng sirang bisikleta. Ang dating tahimik at malungkot na lalaki ay siya na ngayong lolo hayo ng komunidad, ang tinitingalang matanda na laging may payo at tulong na handang ibigay. Dahan-dahan lang sa pagpihit, narinig ni Lakan na sabi ng kanyang ama, "Parang buhay lang yan. Pag masyadong mabilis, baka masira mo." Napangiti si Lakan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay matagal nang napalitan ng mga ganitong sandali. Mga simpleng aral, komportableng pag-uusap, at maraming hindi sinasabi ngunit damang-damang pagmamahal. Pagdating niya sa kanyang bakuran, naabutan niya ang kanyang ina, si Nanay Simoy, na nag-aayos ng mga bilao ng kakanin sa isang mahabang mesa. Ang dating simbolo ng kanilang kahihiyan ay siya na ngayong simbolo ng kanilang pagbabahagi. Tuwing hapon nagdadala si Nanay Simoy ng kakanin, hindi para ibenta, kundi para pagsaluhan ng buong komunidad. "Anak, tamang-tama ang dating mo," sabi ni Nanay Simoy. Ang kanyang mukha ay payapa at masaya. "Tikman mo itong bago kong gawang puto. Ikaw ang unang humusga." Kumuha si Lakan at umupo sa tabi ng kanyang ina. Sa simpleng pagkain na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niya ang isang kayamanang hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga sa bangko. Habang kumakain sila, may iniabot na lumang dyaryo si Nanay Simoy, pambalot ng mga pinagkainan. "Nakita ko lang kanina. Baka gusto mong basahin." Kinuha ito ni Lakan. Sa front page ng business section, isang pamilyar na muka ang nakangiti. Si Marikit Alpas. Ang headline, "Marahuyo Corp. Pinangunahan ni Alpas sa isang record-breaking international merger." May larawan niya, nakatayo sa harap ng isang salaming gusali sa Singapore. Mukhang matagumpay, makapangyarihan, at nag-iisa. Tinitigan ito ni Lakan ng matagal. Walang galit, walang panghihinayang. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Nakuha ni Marikit ang kaharian na gusto niya. Ngunit sa pagtingin ni Lakan sa paligid, sa kanyang ama na tumatawa kasama ang mga kabataan, sa kanyang ina na naghahain ng pagkain, sa mga ilaw na unti-unting sumisindi sa bawat bahay na itinayo mula sa pawis at pangarap, alam niyang siya ang tunay na nanalo. Itinupin niya ang dyaryo at ginamit itong pamaypay sa kanyang ina. "Hindi na mahalaga yan, Nay," sabi niya nang may ngiti. Tumingin si Nanay Simoy sa kanya, pagkatapos ay sa buong komunidad na kanilang itinayo. Hinawakan niya ang kamay ng anak.
Nandito ang mahalaga, bulong ng ina. Nandito ang lahat. At habang papalubog ang araw sa pamayan ng diwa, alam ni Lakan na sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, siya ay tunay na nakauwi na. At dito po natin tuluyang iiwan ang kwento ni Lakan, Kahayo, at Nanay Simoy. Isang patunay na ang pinakamatamis na ani ay hindi nanggagaling sa lupain ng tagumpay, kundi sa hardin ng isang pusong natutong umuwi at magmahal muli. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway may aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan ng bawat karakter? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.